Ayan po, tama na yan. At bago po tayo mapunta dito sa Batian, Porosyon, ay nais ko po lang pong sabihin sa inyo na mayroon na pong nabuong bagong love team. Ito pong bagong love team ito talagang bagay na bagay. Bagay na bagay po itong love team na ito. Nabuo po ito ng hindi po kalingap ang bumuo nito, kundi yung mga anti-kalingap na mga gonggong. Ayan. Yan po ay love team po ito ni Hansel at saka ni Junel. Kasi sila lang daw po ang babagay dahil parehas naman daw po silang may something. Ay, ganda balita. Ay. May katwiran nga naman na nagbuo ng love team na yan. May katwiran nga naman. Dahil di ba, parehas naman silang ing-ing, parehas may something, parehas na mga ulagaing. Pero balikan po natin yan dahil siyempre, bago po tayo pumunta dyan sa ating mga topic ay nandun po yung aking pagbati. Mapagpalang pagbati siyempre sa lahat po ng aking mga subscriber, followers at mga viewers. Siyempre sana manawari, ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan at ligtas sa lahat ng uri ng masakit. Bagkus ang darating na lamang sa inyo ay swerteng walang katapusan. At kung may dumating man po na dilubyo sa inyong mga buhay, ma-divert na po dito sa mga animal na mga anti-kalingap. Ayan. Kasi talagang hindi po nawawala yung kagustuhan nitong mga anti-kalingap na wasakin ang pinaghirapan ng pamilyang Matubang, lalo na dito kay Kuya Bal. Pero napakatanga lang yung umaasa na mawawasak nila yan. Una, bago nyo mawasak, kung iniisip nyo yung kaya nyo wasakin ang kalingap, ito ang sasabihin ko sa inyo. Bago nyo mawasak ang kalingap, wasak muna yung mga bungo ninyo sa akin. Tandaan ninyo yan. Wawasakin ko rin yan mga bunbuna ninyo, yung mga bungo ninyo, dudurugin ko yan. Maniwala kayo sa akin. So, choice ninyo kung ano yun talagang gusto ninyo. Anyway, balikan na po natin. Itong si Junel na hindi raw niya kaya na mabas yung anak niya. Ay kung hindi ka ba naman, sabi ko nga po, kung hindi ka ba naman isa't kalahating gonggong, Junel. Kung sana, noon pa lang, hindi nyo na tinangkilik or hindi nyo na pinayagan na pumasok sa social media yung anak mong sintonado. Na feeling, napakaganda ng boses, feeling mo rin, sikat yung anak mo. Hindi sikat yung anak mo. Unang-una, parang ang mukhang ano yan, parang mukhang kalabasa na biniyak. Yan yun. Sasabihin mo na ayaw mong mabas na tarantado ka. Kagaya niyan. May mangbabas ba sa iyo ngayon, Junel, kung hindi ka rin nag-open ng channel mo? Ay kung nanahimik ka niya sa babuyan nyo, sa inaalagaan yung mga baboy at nakisali ka sa pagkakalkal ng mga sari-sarili ng mga tae dyan, sana sumama ka na dyan, walang mangbabas sa iyong gago ka. Dito, nakikita na antimano noon pa talaga ito. Sa totoo lang, sabi ko nung unang makita ko ito, nagbukas ng channel ito, sabi ko iba ito. Tarantado ito. Hindi nga ako nagkamali. Tarantado nga.
Kala na ito, kung mo na i-vlog, kung mo naging pamilyar itong anak niya, ay sikat na sila. Ang hindi niyo alam, kinukuyog kayo ng pagkukomento para lang malaman mo na bubo ka. Kahit kailan, walang mambabasa inyo kung wala kang channel. At kung yan ang katwiran mo, na ayaw mo mabash yung anak mo, dahil hindi mo kaya, anak mo yan, parehas lang ang linyahan ninyo nitong si Bubo na Hansel. So, tama lang kayo na kayong dalawa ang magtandem kasi parehas naman kayong may something na parehas kayong inging. Ganun lang kasimple. Ano? Ganun lang. Ito, tingnan nyo ito. Ang isa pang mayabang dyan. Natatandaan nyo yung tiyuhin ni Rochelle o Rochelle. Yung binarorot ni Roel. Yung tiyuhin nito. Pagka hindi kayo ayon sa akin na yan ay isang mayabang yung McDonald na yan, Dunkin Donut na yan, ano ba yung putang lang yan? Daddy Donut na yan. Ay, awan ko na lang sa inyo kung anong tingin niyo dyan. Isa ring arrogante yan. Kaya noon pa lang pagbumukha niyan, hindi ko na gusto. Kaya antimano, pinipindot ko yan na yung channel na Don't Recommend Me. Isa rin yan, tatay niyan, si Rochelle na yan. Ay putang ina, nung unang binablog yan kahit nga mamatay-matay na yan sa, kung ano yung sakit niyan dati, parehas lang yan sila na biran na paralisado. Noong binablog pa lang yan, kahit na yung nararamdaman niya na maliban sa pagiging bulag niyan, basta may nararamdaman pa yan, tuloy lang pagtatrabaho kasi wala daw siyang pangbahog dyan sa mga anak niya na ngayon ay mga kwan din naman ito, lalo nitong Rochelle na ito na isa rin burikat din to. Di ba nag-open na rin ito ng kwan, ng channel? Mag-open ng channel, abay nakaasawa pa ang hayop. Noong nagkaroon na ng kwan, nung nakakatikim-tikim na sila ng masarap na pagkain, dahil dyan sa mga sponsor dati, abay nag-asawa pa ang gago. Bulag na nga, nag-asawa pa. Yung bilasa na yung mata, tingnan nyo, bilasa na yung mata. Parang gago. Nag-asawa. Wala naman siyang trabaho. Ngayon, yung inasawa kanyang buntis, sabagay talagang kwan ito Sabagay, hindi naman natin masisi yun. Kasi unang-una talaga, lalo pagka ganyan ng mga kwan, yung mga tamad na tao, yan yung mga parautog. Ito nga tatay ni Beyonce. Parautog na, para sabong pa. Kita nyo na, yung sinasabi kong kalingap din, kalingap. Dugtungan nyo lang. Yung nagbablog dito na walang ibang topic kundi si Beyonce. Panoorin nyo. Ayaw kong i-komplituhin. Basta kalingap din. Sumama na daw kay Leo De. Sumakay sa sasakyan ni Leo De at nag-check-in sa isang mamahaling hotel. Ayaw ko mag-mention dito, pero kayo na lang ang manood doon sa kalingap ko yun. Yung vlog niyan, kalingap din. Hindi ko lang alam kung talagang kalingap yung tarantadong yan. Kasi unang-una, ang tawag lang kay Kuya Bal is Bal Santos lang. Pero ang channel niya, kalingap. Isa rin tarantado yata yung hayop na yan. Pakinggan nyo yan. Panoorin nyo yung channel yan. Walang ibang topic yan kundi si Beyonce. At mangingilabot kayo sa mga
ibinubulgar niya. Yan ay kung totoo. Ako, sabi ko nga, noong nakaraan lang na yon na may nagbibigay lang sa akin ng impormasyon. Pero dito, parang brutal na yata, masyado. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo. Pero ang sinasabi, sumakay daw sa sasakyan ng sponsor na ito at nag-check-in sila sa isang hotel. Okay? Sabi ko nga, walang problema yon. Kasi unang-una, lahat, lalo na sabi ko nga lahat ng mga tamad, yan yung mga parautog. Kaya, ano ba, maasahan mo dito, kundi magparautog yung mga yan. Wala namang alam. Hindi naman nag-aral ang mga putang ina. Oh. Wala man lang kahit anong natapos. Di walang gagawin niya kundi magparautog lang. Oh. Kaya ito yung matindin talaga nga. Ito, hindi ko talaga maubos sa isipin eh. Yung bang tipong sa paglalive mong katangahan, binabas na yung tinitingala mong tumulong sa inyo, hindi mo man lang naipagtanggol. Sino bang kinakatakutan mo? Yung mga walang magsusuporta sa iyo? Mali talaga itong ulol na ako na ito, Junel na ito. Bagay sinasabi yung mga nagko-comment, tigilan ko na raw kasi nag-sorry naman daw. Hindi nga yun eh. Hindi yung sorry ang pinag-uusapan natin dito, yung ginawa niyang katangahan, kabubuhan. Hindi yun. Ano man yun, kahit pa nagsuri-suri yan, wala akong pakialam doon sa pagsuri-suri niya. Kaya huwag mo rin akong pakialaman kung ano yung magiging reaction ko rito sa ginawa niyan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga ginagawa natin, there will be no return. Once na yan ay binitiwan mo, nakasalampak agad yan sa utak ng mga viewers mo. Pinapanood ko rin yan dati. Kailan nayiyabangan talaga ako. O ngayon, pinindot ko na ang Don't Recommend channel. Don't recommend this channel. Kasi nayabangan, kagaya doon kay McDonald. Ano yung kay McDonald? Kay Dunkin, kay Daddy Donut na yan, isang mayabang yan. Na-i-vlog lang yung kanyang pamangkin eh. Kala mo sino na. Tarantado talaga. Maraming mayabang. Na yung, samantalang yan mga yan, yung donut-donut na yan, hindi nga nagpapakita yan, mga gutom na gutom yung mga pamangkin yan. Hindi nga nagpapakita yan dyan eh. Ano bang trabaho niya? Janitor. Ngayon, nag-channel, gumawa ng channel, mayabang naman. Tarantado talaga. Pati itong tatay niya na nagbablog-vlog na rin, tapos ang nakikita yung bilasa na mata niyan. Ayan si ano yan? Ang pangalan ng tatay ni Rochelle na yan. Sus! Hindi ko alam kung ano nakukuha niyo sa kaibangan. Hindi ko talaga magets kung ano-ano mga nakukuha nyo sa pagiging mayabang ninyo. Feeling nyo, aywan ko kaganito si Junel na ito. Dahil lang sa na-vlog at naging parang kahit pa paano ay sumikat sa YouTube channel, feeling mo, sikat na siya sa buong Pilipinas. Tapos yung mga pakanta-kanta niya na sintonado. Ay shit. Tingnan nyo yan. Tapos feeling nitong tatay nito na sikat yung anak niya. Ayaw niya mabas. Ay kung hindi ba talaga isa't kalahating gonggong itong tatay nito. Paliwanagan nyo nga yan. Sabihin nyo nga dyan sa comment na kwan. Once na pumasok ka sa social media, may basing talaga. Paliwanagan nyo dyan. Sa comment section, bakbakan ninyong hayop na kwan para matuto. Bubo na yan. Ako nga. Naapektado ba ako doon sa mga bashers ko? No. Hindi ko pinapansin. Ano ba yung pinangbabas nila sa akin? Araw-araw yan.
Almusal, tanghalian, hapunan niya na tuwing mababasa ko dyan, puro lang pangbabasa sa akin. Ano nga ba yung pangbabasa sa akin? Ano bang issue at binabasa ko? Kasi kagaya nitong mga tatlong matatanda na naglalaway sa akin. Si Hayat, si Sel PS, saka yung si Glo. Ang mga tirada nila sa akin yan. Walang hiya naman to si Birana. Pagkagwapo. Tingnan niyo. Masakit sa dibdib yung sasabihin yung gwapo ako. Masakit sa dibdib. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Yun lagi. Araw-araw yan. Umagat, tanghali, hapon ang mababasa ko dyan. Puro na lang panglalait sa akin. Sasabihin ba naman yung sabihin niyo ba naman gwapo ako? Napakasakit sa kanyo, sa dibdib yan kung tutuusin, pero hindi ka pinapansin. Bakit ka naman papansinin yan? Kaya nga, inilagay ko sarili ko, nandito ako sa social media, anumang oras pwede ako mabas. Ayan na nga, kabi-kabilang basing sa akin. Yan si Birana. Kahit saan na ang gulo mong tingnan, ang gwapo. Yan yun. Kaya ikaw, Junel, para hindi ka nagiging tanga, pag-aralan mo. Total, nandiyan ka na sa social media ngayon. Once na nandiyan ka sa social media, mababas ka. Pero wag mong igaya sa akin yung mga pangbaba, yung ginagawa ng pangbaba sa akin. Kasi sa akin yun nga, hindi ko sa totoo lang, hindi ko nagugustuhan at masakit nga pakinggan yung magbabasa ako ng comment tapos sasabihin na pag nakaharap ang gwapo, pag nakata side view napakagwapo, pag nakatalikod lalong gwapo itong si Birana na ito. Alain nyo yun, masakit sa dibdib yun para sa akin. Baka hindi nyo alam, pero wag mong sabihin, wag mong isipin, wag mong pangarapin na ganun din ang pangbabasa iyo. Maaaring ang pangbabasa iyo, ikaw, Junel, isa kang nok-nokang bubo. Hay! Yun. Ayan, at yan yun. Kaya, huwag kang gago. No? Kaya balikan muna natin. Ito na yung magandang tandem. No? Balikan lang po natin dito dahil ayokong ubusin ang oras ko dito sa bubo na ito. No? Kaya ang magtatandem ngayon, maglalab team ay si Hansel at saka itong si Junel dahil parehas naman silang mga ing-ing. Sila ang magbagay na magtandem. Okay. Sabi ko, ayokong ubusin yung oras ko. Dahil gusto ko naman pong isuling dito ang aking topic sa lahat ng mga subscriber ko. Ito lang po ha. Ganito ko po kayo kamahal, mga subscriber ko, no? Ayan. Hindi ko po alam kung sino yung nakapanood na sa inyo. Yung pati ba naman yung itlog, piki na. Pinipiki pati yung itlog. Alam niyo po ba yung itlog na ginagawa niyo yan, almusal, pagkain ng mga anak ninyo, at basta, pangtawid gutom na yan pagka sa paalmusal, maparisan mo ng sinangag na kanin yan, may tatawid mo na yung almusal mo, di ba? Pero hindi mo pala alam na yan pala ay pinipiki pati itlog. Panoorin niyo pong mabuti, ha? Yun pong gumagawa ng itlog na piki para hindi ko na po alam talaga kung saan tayo susuling dito ngayon eh. Napakaraming piki na yung magic sarap,
piki na yung bigas, piki pa itong itlog, piki pa yung mukha nitong si Kapiso at Dr. Wakwak. Lahat po yan mga piki. Sa totoo lang po, itong mukha ni Kapiso, hindi po yan talagang mukha niyan. Piki po yan. Ang totoong mukha po ni Kapiso ay yan po yung kung nakakita po kayo nung kwan, hindi ko alam kung yung hindi tao, hindi hayop. Akala mo hayop pero hindi naman, parang tao. Yan yun. Ganyan ang mga mukha ng mga yan. Maganda-ganda na kahit paano tingnan yung ngipin niyang pagkalaki-laki na parang bulldozer kalaki. Okay pa tingnan. Pero ang totoong itsura ng mga yan, si Wakwak na yan, si Redsin na yan, at itong si Kapiso na ito, putang ina, hindi mo malaman kung mukhang tao, mukhang aso, o mukhang bayag ang mga putang ina. Ito po. Sabi ko pa dito natin na ganito. Ito na po, papapanood ko na po sa inyo na itong mga nagpipiki ng itlog, ha? Ayan, see? Ini-inject. Yan, ha? Yan, yan. Itlog na siya. Ayan, yan. Ini-inject, ayan, ayan. Sige, panoorin nyo lang. Makikita nyo yung pang-inject dyan. Yung kulay puti na yun. Ayan, yan yung machine. Tapos ini-inject. Yan. Tapos itlog na siya. Grabe. Sobra po. Sana po ay maging alerto tayo, at yung pong inyong mga binibili maging alerto kayo, po. Lalo na sa inyong mga pagbibili-bili na ganyan. Totoo po yan, hindi po kanyan, hindi po gawa-gawa yan. Totoo po yan, noon ko pa po yan na sinabi dati pa, pero inulit ko lang po ngayon. Imagine mo maging bigas, hindi nyo na mahalata ngayon na piki pala, plastic pala yung kinakain nyo. Di ba? Napakarami pong piki. Ito pa. Sasabihin ko pa, kaya gusto ko itong mga natitirang oras dito, gusto ko ilaan naman sa inyo para kahit pa paano ay may magiging aware kayo, ha? Yung mga tawag dito, yung mga frozen meat, ha? Yung mga frozen meat, karne man yan o isda man yan, frozen, nako po. Yan po yan. Yung una, isa na po dyan ang formalin na nilalagay nila. Yung pong pang-imbalsa mo sa patay. Isa na po yan. Sigurado na po ako. At yun pong madinin mo, kaya laging kaya frozen meat nga, kasi kung ilang taon na yan na naka-frozen, at saka yan ay yan ay talagang naka-imbalsa mo. Hindi po pananakot ito. Kaya nga po, ito pa ang isa. Oo, sasabihin nyo, hindi kayo bibili ng frozen meat. Kasi sinabi ko na nga ang proseso na yan ay nakababad din sa formalin. Okay. Kaya lang, mahilig naman kayong kumain sa restaurant, di ba? Hindi nyo alam. Yan yung mga binibili ng mga nagre-restaurant, yung mga frozen meat na yan. Kasi napakalaki po ng bawas presyo kisa doon sa hindi frozen. Yan lang po yan. So, ingat din po kayo doon sa mga restaurant na kinakainan ninyo. Baka po, yung inihahain sa inyo ay frozen meat na po yan. Imaginin mo, pang-imbalsa mo sa patay, kinakain na ninyo. Bagay ako naman po ay, sa totoo lang po ay, kaya ko po sinasabi ito dahil nga, una,
Hindi na po talaga ako kumakain ng kanin. Matagal na po panahon. At lalong yung mga yan, yung mga karne-karne, hindi na po. So, para po doon sa mga hindi nakakaalam, ang kinakain ko lang po, mga gulay. Halimbawa po yung broccoli. I-steam ko lang po yan. Isaw-saw ko lang po yan sa kalamansi, asin, na kaunti. Or, minsan, gumagamit din po ako ng tuyo. Ayan. Okra. Yan po. Talbos ng kamote. Dahon ng malunggay. Talbos ng alugbati. Naku po, yung alugbati po, Sos Mariusep. Hindi niyo po ba alam na yung alugbati po, anti-cancer po yan? Anti-cancer. Maniwala kayo sa akin. Kaya tingnan nyo naman. Sino ba mag-aakala yung 177? Ito pa yung binabati ko sa ako doon sa sinasabi kong 177 years old ko na. Yun pa ang isa pangbabati ko sa akin. Bakit? Kayo ba ang may-ari ng katawan ko? Ay papaano kung pwede kong patunayan ito? Yun lang yun. Ay wala naman kayo pamusta. Kasi lagi akong, pagka sina-challenge na ako, laging gusto kong may pustahan. Para ang makinabang sa ipinusta ko, itong mga subscriber ko. Hindi ako lumalaban ng walang pustahan. I-challenge niyo ako, kailangan may pustahan tayo. Yan pa. Sino nga ba mag-aakala na itong mukhang ito ay 177? Tapos ngayon, hanggang ngayon, sasabihin pang, yan ang pangbaba sa akin, napakagwapo ko raw. Sabi nitong si Hayat, si Selfie, at saka yung si Glo. Lahat po itong mga ito, naglalaway sa akin. Gusto pa nila akong tikman. Pero sorry na lang po kayo. Tapos ang sabi pa nitong si Glo, at saka itong si Selfie, na malaki ang ilong. Malaki ang ilong yan, parang troso kalaki, no? Ang tanong daw kung tumitigas pa raw ba? Tingnan nyo. Excited pa sila. Gusto talaga nila malaman kung tumitigas pa. Pero, huwag nyo ako i-challenge doon sa ganun. Dahil unang-una, i-challenge niyo ako kung kayo ay may nagtataglay ng magandang mukha. Kagaya na itong mga mayordoma ko. Yung makikita nyo naman dahil sa mga reels ko, sa mga pandati, yung nakaraan ngayon kasi tinamad na akong mag-upload sa reels ko. Yan po, mga mayordoma ko, ganun kagaganda. Ewan ko kung nandito pa. Yung mga mayordoma ko. Isa ito. Ayan. Tingnan mo, yung ganyan kagaganda, yung mga mayordoma ko. Di ba? Yan yun. So, kung ang mag-challenge sa akin ganito kagaganda, ay malalaman agad nila kung tumitigas pa ba. Pero kung ang mag-challenge sa akin ito si Hayat, si Selfie na ang laki ng ilong, saka yung lulaglo na parang kala mo mukhang karang-karangan, hindi po, ito. Kung ganito, kung may mga anak kayo na ganyan, gustong i-challenge ako kung tumitigas pa, ayan. Yan yun. Ngayon alam nyo na. Ganyan ka kanyan. Pero sa 177 ko, nako, maniwala kayo. Tapos, nagkukuan ito, nagmamalaki itong si Hansel, maganda yung kanyang anak na si Biancy. Itong mukha ni Biancy, ganyan ba? Putang ina. Hayop. Huwag na. So, yun po. Matagal na po ako hindi kumakain ng kanin. As in. Pero tingnan nyo naman. Yung mga naniniwala, okay lang yung maniwala. Yung mga hindi. Ito, 177. Yan po ang sekreto ko. Tapos yung mga dahon-dahon ng avocado, dahon ng mangga, yan po mga gawin nyo po yan na parang libangan nyo. Wala kayong ginawa kundi magpakulo kayo niyan, mga dahon-dahon na yan, avocado na yan,
guyabano, yung mga yan. Yan po ang gawin ninyong parang libangan. Shot kayo, shot. Yan po ang inumin ninyo. Nako, napakagaling po yan na lahat po yung anti-cancer po lahat yan. Pati yung kwan, yung malugbati sabi kong ganyan. Yan po yan ang sikreto na kung bakit napapanatili kong maging bata. At yung tinuro ko na rin sa inyo, yung sinasabi ko dati sa inyo, yung palaging nakatawa. Itaas yung kaliwang kamay nito, tapos kilitiin nyo ng kilitiin na ganyan. Maghapon, gawin ninyo yan. Kinabukasan, maganda na kayo. Pero hindi pa yan. Yung parang wala lang kayong gagawin, pindutin nyo lang subscribe ng Birana Live Studio TV. Nako, maniwala kayo sa akin. Kinabukasan din, paggising nyo, manalamin kayo. Ang ganda nyo na, ang gwapo pa ninyo. Pag pinindot nyo ang subscribe dito sa Birana Live Studio TV, pindot ang all, pindot ang notification bell. Ayan lamang po yan. Yan po yung mga sikreto lahat. Pero ito po ang napakatandaan ninyo. Kapag manatili kayo na nakasubscribe dito sa mga tanga at lalong nang babalahura sa kalingap, naku po, malas sa kamalas-malasan ang aabutin ninyo. Yan ang tandaan ninyo. Kaya kayo mga nakasubscribe dyan sa mga anti-kalingap, lumayas na kayo dyan. Maniwala kayo, malas sa kamalas-malasan ang aabutin ninyo. Ayan po, hanggang dito naman po at dahil malayo na po tayo, matagal na. Ay, siyempre, ano nga ba yung naririnig nyo pagkatapos kong magdaldal? Aba, ay sa lahat po ng aking mga subscriber, abay, mahal ko po kayong lahat.